susuportahan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte, mama, napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik, nakatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon mo ng pinto, wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Kaya gusto ko si Duterte maging presidente ulit. Okay na? Pero gusto ko Duterte. Naawa nga ako ni Sara eh. Pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Hindi, naawa nga ako ni Sara eh. Ang gusto ko, huwag na nilang i-impeach si Sara dahil hindi nanalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara. Ayun, tama. Kasi kami kay Sara, dala na namin si Marcos. Ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Hindi nila kaya eh, ayuda nga eh, pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte? Oo, kasi pero ngayon kay Marcos, ha? Kay Marcos nakatatanggap ka ba? AX? Ni piso. Wala. Team Duterte, Team Marcos po. Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Team Duterte, mayroong pagbabago. Opo. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino. Huwag magbuko. Kaya kung buko, iboto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, iboto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, pabor ba kayo na tanggalin sa pwesto, impeach ang ating Vice President? Hindi. Bakit po? Walang kasalanan si Duterte, si Juan Inday Sara. Bakit? Opo. Lahat ng mga kasalanan binintang nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tampaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninigdigan, walang prinsipyo, sunod-sunuran. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos, Sir, sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Alam mo bakit? Okay sana siya, pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership, nadidiktahan, mali. Anong parang tuta, kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang, mali. Yun bang mamamahala ng bansa? Mali talaga. Sir, may nakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno, katulad ng AKAP, TUPAD, AX? Yan ay mabuti. Opo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Ginawasan yung gold nga, pinipinta. Ang tanong, saan napunta? Ayan, tama sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, kung yung maingay, kapati sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ang masasabi nyo, doon sa may napirma na blanco, doon sa BICAM? Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yung malang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Atty. Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubos na po, nagamit na. Wala na po. Pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nawaldas yung pira within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila 21 na ng December nila binigay para ma-liquidate ng attorney niya. Ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung paabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, liquidate agad. Pero nung pagbigay nung pera,
naka-envelope, may kaakibat na filing sa case. Di ba? Tama yun? Sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sara. Natural, iliquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may 2 general yun kasi pangbayad sa kuan yun, mga escort niya. Sir, anong panawagan niyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Jesus. Ito masabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos, mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga mismo yung mga leftist nga kinukulong noong unang administration, pinaghuhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. How come yung mga NPA magiging judge? Loko-loko. Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin? Wala akong makikita. I-video mo nga yan. Oh. Ayan, oh. Saan yung 20 dyan? 58, 55, 48, 50. Wala talaga. Tapos sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Siniro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun. Kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat na yun. Sabi niyo kay Rapi Tulfo sa Senado? Medyo 50-50 ako doon. 50-50 Pero the fact nga saan siya na linya, yun, maling-mali. Kasi Marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong, napakatahimik niya ngayon. Di ba? alam mo sa pinanood ko sa YouTube, nakakahiya sila. Sinusuka sila. Bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte. Nakakahiya sa kanila. Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo, pagka-senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Hindi. Alam mo bakit? Hindi dapat ibuto yung ka-line up ni Marcos. Pagbutuhan kasi sa Senate, ma-impeach ka agad si Sara. Tama po yun. Hindi napakatakbo ng presidente. Which will you prepare? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon. Yung may pagbabago. Alam ng tao. Sa tingin nyo, sir, mas malala yung korupsyon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? Malala talaga. Sarap-harapan yung nakawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch, si Topacio. Kumilos na ngayon sila ni Attorney Vic para pasakaan ng kaso kung sa kay Topacio sa yun, sa Sandigan Bayan. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Court. Dapat lang. Sir, anong ngayong pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kaya kung sabi niya doon, bobo. Hindi kami bobo. Kung magpakabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pagka maliging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging shot sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas. Kasi hindi naman nga na nila Sara noong una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga taong bayan, at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga Senate, magiging bobo yung Kapinoyan. At least. Sa may election 2025, kanina di masusuporto yung vote? Yung Duterte, si Marcos po. Kanina po, si Marcos po. Okay, ma'am.
Sa inyo, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, Team ni Marcos? Bakit po si Duterte tayo? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya, Presidente. Magbigay po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po at mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga kunyertedi niyo po. Ayun. Tay, saan panahon ni Marcos, Tay? Nagbalikan ba? Ayan, nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman? Oo. Kumusta naman yung kayo po, nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon, yung bili? Mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bili ngayon. Hindi na tumubo ka ng malaki. Lumaki yung presyo ng Hindi mo na maibenta ng mas mahal. Ganun pa rin, Kasi walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno, katulad ng AKAP, Tupad, AX? Napapasama ko ba kayo? Wala. Ay, hindi po ba? Ilan taon na po kayo, Tay? 59. Malapit na po kayo mag-senior. So, ayun, Tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marcos? Dito sa kasalukuyang administrasyon. Walis na siya sa upuan. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Duterte. Team Duterte. Kanino team mo susuportin niyo? Team Duterte, Team Marcos. Yung napupusuan mo, wala naman po Duterte po kayo. Bakit niyo po napili ang Team Duterte? Kita ko naman po pa sa palakas. Kita naman po gano'n nga sa palakas sa Duterte. Duterte, Team Marcos po. Atapang tao. Sa inyo, ma'am? Duterte. Ano pong team ang susuportan niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. At kita, Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo ng isa. Yung napupusuan niyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am? Pili lang kayo. Kaninong team? Duterte. Team Duterte, Team Marcos? Marcos? Kaninong team ang susuportan niyo? Team Duterte, Team Marcos po. Duterte. Sino pipili natin? Team Marcos o Team Duterte? Ayan. Duterte, okay? Opo. May vlog. Parehas lang yan, balikan. Team Duterte. Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Team Duterte tayo. Team Duterte. Bakit Duterte, po, sir? Alin? Bakit po Team Duterte napili nyo? Siyempre, alam mo naman yung mga Duterte pa natin. Ang daming kagandahan. Mga kriminal. Ngayon, wala na. Hindi na bumalik. Si Marcos, walang kwenta. Parang isi-isiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit kayo, di ba, nag-vlog, alam nyo, paano nangyayari noon. Di ba? Kahit sino ka, kahit polis ka, binabara ka ni Duterte, pinadawon ka. Kay Marcos, anong ginawa ngayon? Puro lang sa mic. Pagkuha po lang, papunta-punta lang. Di ba? Pati mo sa mga TV. Duterte, pag makita ka, umurahin ka na.